Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. Ang Save the Children Philippines. Save the Children, the world's leading independent children's organization, has been working in the Philippines for over 4 decades and is dedicated to transforming children's lives and the future we share. We help communities, children, and families co-design solutions to address lack of access to learning, undernutrition, and diseases and threats to personal safety. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Saan mong tugunan? Yes. Wait lang. Yes. Paano kapag 6 months pa lang ako sa trabaho ko pero burnt out na ako agad at gusto ko na mag-resign? Oh. Tugon? May negative reaction yung katabi ko. Tugon? Santo Atom. Santo Santo Atom. Atom. Tulungan mo po kami. Yes. Okay. Debut ng ating guest today sa Walang Kwentang Podcast. Oh my God. Mahina. Para mahina. Let's go. So live tayo ngayon sa Basta Cafe. Tayo ay nasa 41,000. Sinarado na namin yung bintana kasi marami sa labas. Gusto bang pumasok? Pasensya na. Paglabas na lang po ng alamat, saka po kayo makakapagpa-picture. So, ating guest for today ay, bukod sa debut, ay from being singers, Yes. pero ngayon, Papuntang nag-venture na, actors. nag-acting galing na rin sila. Tapos meron Triple silang... threat na ata. Yes. Bakit? Di ba yung triple threat? Singing, Dancing and acting. Tapos meron silang bagong album. Yes. Actually, hindi naman masyadong bago. Opo. Nung December pa. Yung December. Last year. Last Medyo year. matagal na. Last year. Last no? year. Tino. Matagal-tagal. Yes. Mamaya, ipopromote nila yung kanilang mga ganap sa mga... Yes. Ang dami yung acting Tapos magkakahiwalay Acting challenge Magkakaiba. Actually, acting challenge Acting siya galing. yung album. Pero bago yun, mag-work muna sila. Kailangan sila Bago magbigay ng mag-promote. advice Yes. sa ating letter sender. So, meron kaming series dito sa Ang Walang Kwentang Podcast. So, nagbibigay sila ng mga letters. Tapos yung guest namin, bibigay sila ng advice. So, kay Santa Jolens tungkol sa pag-ibig, kay Santa Angge tungkol sa sex, kay Santo Atom tungkol sa career, kay Santa Yani tungkol sa Akads. So, dahil daw wholesome, doon tayo sa Santo Oh. Atom. Wow! Pero yon, Santo Atom tayo para sa mga listeners and fans nyo na nasa same dilemma as our letter sender. Yes. Mga nababurnout na. Nabu-burnout. Kahit 6 months pa lang. Correct. So mag-hello muna tayo sa mga VVIPs na nandito ngayon sa Basta Cafe. Yes! Tapos sa Zoom ilan tayo? Ilan tayo sa Zoom? 370,000 tayo sa Grabe, high 370,000. Yan. So, mga 400,000, 420, 450, mga roughly like that. Oo, Yes. estimate. Estimate. Rough estimate. Rough estimate. So, if you want to be part of our live recordings, parang yung mga VVIPs natin, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Tapos pwede kayo mag-subscribe as a VVIP. Kasi pag VVIP kayo, Mauna silang makipagpunuan. Yes. Oo. Pero limited pa rin yung slot. So, yun yung okay pag VVIP. Tapos bukod doon, part of your subscription will go to our beneficiary of the month. For the month of February, it's Save the Children Philippines. So, okay na yon. Kahit yung mga nasa Zoom at lahat ng mga nanonood na hindi nagsiskip ng ads or Yes. naka-premium na dire-diretso. Pero yon, thank you so much sa mga ka-eme. At thank you sa Alamat! Thank you. Thank you for having us. Yes! Finally na pagbigyan. Correct. Parang tagal na itong Oo, tagal ng napaunlakan. clamor. Yes, ang dami nagme-message na gusto nilang sana mag-guess yung Alamat. Tapos finally, thank you guys. Gusto din namin. Yes! So excited to get this party started. Wow! May linya siya. Okay, game. So, kailangan natin magpakilala. Bahala na kayo kung anong pagpapakilala niyo sa sarili niyo. Okay. Okay. Ikaw muna. Sige.
Ako si JP at ang paborito kong alamat ay alamat ng pinya. Okay. Sige, dahil yan ang intro mo. Ako si Tonet at ang paborito kong alamat ay ang alamat ng Pasig. So, sa guest naman natin, Okay, isa-isa. alamat. Okay. Yakoy Jao, metong Kapampangan ni Bad Kem, Magalang Pampanga. At ang paborito kong alamat ay ang alamat ng talong. Ano yung tinaturo sa amin? Ano yung alamat ng talong? So- Saan galing ang talong? Dati kasi, parang nag-send lang ako ng emoji sa broadcast channel ko. Tapos yung mga magilo, bigla namimigay sila ng mga talong na stuffed toys. So ayun, yun yung alamat ng talong. Okay. Yung pala yung impact ng talong. Ang galing. Yes, iba ang Okay. talong. Thomas. Ay. Okay. Ini si Tomas Sarang Bicolano, hati po sa Tabaco City, Albay. Ako naman ang alamat ko, ang alamat ng Bulkang Mayon. Ano yan? Ano ang alamat? Paki-refresh Bakit? kami. Hindi ko maalala. Kasi taga Bicol ako eh, laging nag-aalburuto yung bulkan ngayon dun eh. Saan galing ang bulkang mayon? Sa Bicol siya, sa may part ng Legazpi. Yung alamat ba ni Bulkan According Mayon? sa alamat, yes. According sa alamat, si Bulkan Mayon, ano siya, parang bunga siya ng pagmamahalan. Yes. Pagmahal ka pala. Sabi ni kasi tatlo kasi yung Bulkan doon eh. Pero ito kasi si Bulkan Mayon, siya ang tawag sa kanya sa amin is si Magayon. Bulkan si Magayon. Magayon na Bulkan, parang ganun. Basta pagmamahalan sila ng dalawang parang ancient na parang prinsipe at saka prinsesa. Tapos linibing sila magkatabi tapos doon nagkaroon ng bulkan hanggang sa naging Bulkan Mayon. Kaya siya perfect. Ganun. Yes po. Pero ngayon hindi na eh. Masyado na siya. Bakit? Nawasak na kasi siya. Ang dami ng putok eh. Kaya ayun. Hindi, totoo nga dati kasi perfect cone si Ano ba? Hindi na Bulkan. perfect code? Hindi na. Kasi dati kasi sobrang perfect cone siya. Ngayon, sa kakaputok ng sobrang dami, nawasak siya. Totoo nga. Iba na yung isip ni Jao. Ang lalaki kasi nung bato na lumalabas. Kaya yun. Na-amaze Okay lang lang. ako sa history ni Thomas. Kasi yung sa akin, ano lang, gawa-gawa ko lang. Pero totoo talaga yun. Nakwento ng ano. Okay, naniniwala kami. Naniniwala. Anyway, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman nag-alala. Okay lang, tama. Okay, next. What's up? Ako pala si Alas ng Alamat, isang Bisaya from Davao City. Ang alamat ko ay alamat ng kape. Bakit? Bakit? Kape. Gusto ko magkape, kapera. Siyempre, kapiling ka. Galing. Okay. Ako yung Arjus ang Oriwari, taga Borongan, Eastern Samar. At ang paborito kong alamat ay alamat ng tosino na may sabaw. Sino na may Tosino na may sabaw. Alam mo yung katas ng tosino pag niluluto? Yun yung pinakamasarap na bagay sa buong mundo. Alam mo yung pag... Ganito kasi, pag sobrang talaga ako, lagi akong tulog. Pag mahirap ako gisingin. Pag naaamoy ko yung tosino, tuwing umaga, di na ako kailangan Nagigising ka na gisingin. agad, okay. Nagugulat na rin si mama, doon na ako sa lamesa. Hindi namin sure. Wala ka kasi doon sa bahay. Pero ano nga yung alamat ng tosino? Saan galing ang tosino? Ginawa ko lang din eh. Ako, support ako sa tosino na may sabaw. I can relate kasi yung tosino sa Pampanga, di ba? Kinakain ko with milk. Totoo. With milk. Gatas ng kalabaw. Ang sarap. Gatas ang kalabaw? Oo. Anong mas masarap, Pampangas best or McKinney? Hindi ba sila same? Ay, Pampanga's best, Pampanga's I think. best. I believe. And I feel. Shock nito na yun, may isang Kalinga Kinilocano, nag-project Tabuk City, Kalinga, at ang alamat ko ay parang namulat ako sa alamat ng tosino ng sabaw eh. So, yun din yung alamat ko. Magkakampi sila. Walang originality ah. Sana akong fan, yes. Na-inspire ako. Okay, last. Baka tosino rin ah. Sup, ako si Mong Sangblazion from Gasileo, Zambales at ang alamat ko, alamat ng tilapia. Oh. Ano yung alamat ng tilapia? Ang sarap kasi nung benta ni Aling Maria yung tilapia. Ay, oo! Si Aling Maria! Di ba? Maria? Yung asawa niya si Uncle. Di ba yung anak na nag-Saudi? Oo. Kung bumalik, may anak agad. Yung ba yung ano? Yung ba yung kamag-anak ni Tita Rose? Nakakamiss. Nag-discount. Hindi! Ito nga si
Tita Rose siya kasi Aling Maria, magkapatid yun. Ay! Okay. Ginoo ko. Pero related ako dun. Okay. Oh, at ito ang... Wala. Ay, hindi. Sabi pala nila sila muna sa Ayun nga. group. Dalawa daw kayo At dyan. kami ang Alamat! At ito ang Walang kwenta! Sorry guys. At ito ang... Ayan. Walang Kwentang Podcast! Watch it first on YouTube. Yes, and powered by I Am Rentals. Yay. So, wait. Sino dito first time sa live recording dahil sa alamat? Ang dami nila. Ang dami. Fairness, thank you guys. Salamat on a naman. Monday. Yes. Monday night, umabsent pa yung mga yan. Oo, pagod na pagod yan kasi galing Valentine weekend. Unless single, so walang ano. Yes. Ito ang ating letter from the lost one. Okay. Sige. Hi mga ka-eme and alamat. And to our two directs. Nakalimutan ko. Help me naman po. I am confused so much with my work kasi. So I have a stable job, as in permanent siya. Maayos naman yung sahod, like above minimum wage naman. I am only 6 months. 6 months pa lang siya sa trabaho niya, but I really feel so burnt out. Kasi naman, my boss is super micromanaging everyone. Respect ko naman na achiever kasi siya, kaya nga na-achieve niya yung posisyon niya. Kaso lang, super nakakainis na talaga for me. Konting ganap, mali agad. Nakakatawa pa kasi para kaming nahati sa dalawang group sa office, which is so negative vibes for me. Yung dun sa isang group, di niya nakikita na may mga mali din silang ginagawa. Laging thank you or pikit mata si boss pagdating sa kanila. Or baka alam na ni boss pero di niya lang masabi kasi nga favorite niya yung group na yon. Basta mga direct sobrang toxic. Alam mo ba, kahit after office hours, nagchat-chat siya sa group chat namin. Minsan, kahit off mo, call ka pa rin niya for tasks. Nagkaka-anxiety na ako talaga every time makikita ko name niya na tumatawag sa phone. Over time, na-feel ko na talaga na nawawala na ako ng gana sa work. Kaso lang, yung parentals ko, sa ilang naging work ko, ngayon ko lang na-feel na naging proud sila sa akin nung nakapasok ako dito sa job na to. So hindi naman niya first job. Ngayon lang naging proud yung parents niya sa kanya. So hindi proud sa kanya yung parents niya? Dati. Oo, ngayon naging proud. Medyo proud na ngayon. Kaya kahit gusto kong mag-resign, ang hirap. Ang sakit pa, kasi I tried na magparinig sa parentals na kesyo nabibigatan na nga ako sa work. Kaso, alam mo sabi sa akin, magtiyaga lang daw ako and bakit daw yung iba kaya naman. So baka daw nasa akin ang problema. Ang tanong ko, nasa akin ba talaga? Charis. Gusto ko na po mag-resign but I don't know if tama ba yon or ano pang mas dapat kong gawin. Thank you po. End of letter. Wow. Nagka-work na ba kayo aside from Alamat? Before Alamat? Ano yung mga work nyo before Alamat? Nagka-day job ba kayo or racket? Ganon. Nagkaroon na rin ako ng work na before. Marami na rin. Care to share? Anong pinaka naging paborito mong work bago ka nag-Alamat? Siguro nagtrabaho as waiter talaga sa isang bar. Yeah. And dumaan rin ako sa construction. Talaga? Oh. Anong pinaka naging nagustuhan mong trabaho bago to? P-pop? Saan kasi, syempre dati, kung saan tayo kumikita, ng mas malaki dun tayo. So yung sa waiter talaga. Gano'ng katagal ka doon sa pag-wait? Almost 2 ata. 2 years? 2 months. Or 2 days? 2 hours. Tapos yung iba kayo? Ako. Si Teneo? Pinaka-first ko, fast. I can't mention the name. Pero fast food restaurant siya. Fast food. Tapos, Service crew. service crew. Pati stock. So, sa likod. Oh. Tapos, sales rep sa isang, can't say the name pero clothing brand siya. Okay. Tapos, Kala ko college. hulaan natin. Yeah. Tapos, college, I did student internships. Oh. Accounting and marketing, yeah. O kasi nung college din para may mga part-time na employee na nag-aaral, tapos nag-work din. Pero internship yung Pero sa'yo, internship di ba? yung sa'yo. Yung part ng requirement. Yeah, pero I wanted it to be paid kasi kailangan talaga. Pag sa college. Tama naman, may mga Totoo. paid internship naman. Correct. Sino pa? Ako yung printing shop ng mga shirts. Oh. Yan, nag-hot press ako doon. Tapos Ikaw mismo? Yung Ah. nagkaganon? Oh, taro. nag-hot press ako doon. Tapos naalala ko, yung may-ari nun, since kaibigan ko lang, walang formal letter naman na magtrabaho ako. Parang sinasabihan lang ako, trabaho ko dito,
ganito, ganyan. Tapos, pag may gig, lumalabas kami. Doon din ako, nagkakapero din ako sa kanila. Oh, Sa mga okay. side racket, gano'n. Kaya shoutout kay Kuya Roland. Si Kuya Roland. Kuya Roland. Yes. Kuya Roland. Shoutout sa'yo. So halos lahat kayo nagkaroon ng work na Opo. naranasan Si niyo Tomas mag-work. din. Opo. Tumutugtog ako sa mga patay dati. Nabuhay ba? Legit to. Pwede rin sa buhay. Basta nung bago ako nung mag-artista dati, tumutugtog ako sa patay, sa piyesta, sa kasal. Kasi Parang nasa una mo brass nabanggit band. yung patay no? Mas malaki kasi yung kita doon. Talaga? Bakit mas malaki kita sa patay kaysa sa binyag, kasal, ganyan? Kasi per song doon eh. Tsaka mas marami kasing namamatay eh. Marami kasing namamatay ngayon. Dami kasing may bad habits ngayon eh. Tama naman. Diba? Dati nga, pag tumutugtog kami sa patay, kuwari, papuntang libing, tapos tinutugtogan namin yung patay. Tapos may narinig akong ambulance. Ewan, medyo masaya ako na konti. Yan, kasi sabi ko, ay, may kita na naman ako for this month. Sabi ko ganyan. Kaya, ayun. Meron ka bang mga kapartner na morgue, ganyan? Wala naman, pero kami lang kasi yung yung marching band na medyo mura-mura magsingil. Marching band? Nasa marching band pa ako before, orchestra. Ayun. Galing. Hanggang ngayon, Ngayon po, hindi na po eh, kasi nasa boy band naman. Marching band sa patay. paano kung may lumapit na parang Tomas? baka Napatay? naman- Oo. May lumapit na patay. Hindi, kung kakanta ka para sa ano. Kasi ikaw talaga yung gusto niya. Oo. Iba-iba lang yung trip eh. Minsan nga yung patay nagpapatugtog dati ng Gangnam Style eh. Totoo nga po. Talaga? Minsan Dancing Queen. Favorite daw kasi nung namatay. Depende Tama talaga sa naman, namatay. bigyan mo na. Ikaw Opo, naman. walang problema naman. Oo. Walang problema naman. Walang problema. Tumatanggap ng request, no? Opo, walang problema. Ano ang pinaka-memorable na experience mo sa pagtugtog sa patay? Yung tumugtog kami ng favorite song nung patay, tapos may nagparamdam, parang nabasag yung isang salamin dun sa bahay nila. Hindi ba kayo sintonado? Hindi kami sitonado, no? Ay, hindi ba? Bakit Trained to be daw? Ba't trained. daw nagparamdam? Hindi pala yun yung favorite song? Hindi ko po nakausap. Eh, bakit naman? Sayang naman. Sayang. Dapat ganun Hindi ko tinatanong mo. nakausap. Siya kasi yung may third eye eh. Sayang. Hindi ko lang kinakilala. Sayang. Kung kilala ko na sana siya dati pa, pinakausap ko sana. Ayun. Parang magandang side racket na yun ng alamat. Oo. Ay, kung malaki yung kita doon, pwede naman. Oh. What if, di ba, kantayin nyo Luz Luminda dun sa patay? Pwede rin. Baka tumayo yung patay noon. Oo. Or Maharani, ganyan. Pwede, di ba? Sayo kayo doon. Love that. Oo. Gusto ko yung meron pa partner na Pero try mo yun, may partner na morgue. Oo. Parang Sige. collab ba? Collab. Collab kayo. Thomas and St. Peter. St. Peter. Oo, St. Pwede. Malaking Pwede. racket yun lahat ng Tapos ikaw na yung tatanggi. Opo, ako nang pipili ng project. Anong project sino patay? Ay, doon ako sa mas malaki. Doon ako kay congressman. Malaki mag-tip yan. Baka may pagawang daan ngayon. Namimili ka ha? Minsan ba tumatanggi ka na? Di naman po dati kasi medyo madalang kasi yung namamatay doon sa amin. Eh. Kaya, ayun. Bukod siguro sa morgue, baka dapat ang pwedeng i-collab niya. Mga events. Mga gunman. Gunman? Yes. Pwede rin, Pag matumal, Oo. magpapatay sila. Mga hitman, Oo. Para mabilis. Sana kami yung kunin, no? Vincent. Okay, sige. Sana naalala niyo yung letter. Ano masasabi niyo sa kanya? Ang haba ng letter. Oo, eh. Ano ang problema? Kung magre-resign ba siya, kasi magre-resign. 6 months na, tapos nababurn out siya, tapos ayaw niya dun sa boss niya. Kasi toxic daw. Oo, toxic. Tapos meron 2 grupo. Ayun. Hindi sinabi kung anong industry, no? Hindi niyo sinabi kung anong Pero parang industry. office. Parang office siya, Office yes. job. Above minimum wage eh. So, anong mabibigay niyong advice kay the lost one? Sayang wala siya. Tatanungin ko sana siya kung gusto niya talaga yung work niya. Kasi kung hindi naman, umalis na lang siya dyan. Actually, Well, ang sabi niya, maayos naman daw. Okay naman. Carry Maayos naman lang. yung sahod. Maayos yung sahod. Stable job naman. Hindi naman niya sinabing super gusto niya. Kasi hindi kasi nakakapagod yung isang work kung talagang gustong-gusto mo. Minsan mapapagod ka pero mabilis lang bumalik yung gusto ko na ulit pumasok kasi gusto ko talaga yung work ko.
Katulad sa amin, sa Alamat, madalas din napapagod kami kasi nakakapagod talaga eh. Pero kasi gusto talaga namin yung ginagawa namin. Kaya mabilis lang bumalik yung puso namin sa work. Actually, wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Lahat naman nakakapagod. Parang kailangan mo siyang gustuhin, ganun. Kung Ganda. gusto mo ba talaga o hindi. Pero kung sa sender, ang masabi ko, baka hindi kayo para sa isa't isa ng boss mo. Pero, Paano mo nasabi? sabi niya, toxic daw, di ba? Ganun. Oh, hindi ko na. Pero di naman natin kasi din alam yung side ng boss niya eh. Tama naman. Hindi naman siya mahusay, di ba? Baka kwento lang niya talaga to, Oo. ano? Kasi kwento mo to eh. maaring nararamdaman niya lang talaga na saan niya ganun or paano try niya na mag-give pa siya ng shot kahit konti pan time. Baka naman maging okay o di ba? Pero kung hindi, edi hi sa'yo, te. Bahala ka din. Edi Ako naman, I think, if the work environment is toxic and it has been 6 months, tapos it has been causing anxiety sa kanya, if nandun naman na siya sa field of expertise na yun, they can always replace the job. Unahin na yung sarili, tas everything will follow. Kahit na, ayun, may worry siya na dun palang naging proud yung parents niya sa kanya. Unahin na lang yung sarili kasi I'm sure makakahanap pa rin ng paraan. Na ibang work. agree. May ibang word. At kung talagang magaling siya, kahit saan siya mapuntang trabaho, magaling talaga siya. Tingin mo ba hindi siya Mapapasok magaling? siya. Di ko alam kasi kwento niya naman yan eh. Diba? Tama naman. Tama. Siyempre, bida siya dito, di ba? Oo, bida siya, Siya yung kwento niya kawawa yun. dun sa Oo, kwento. kawawa siya dito. Siya yung biktima. Oo. Kung Sino magaling pa? siya, lumipat na siya kasi maraming kukuha sa kanya kung malupit talaga siya. Tama yun, actually. Sino pa? Ako? Quit na siya. Oo, diba? Diba? Ganun lang yan eh. Kadali, kung para sa sarili mo naman, quit ka na. Pero kung willing ka may pagsagupaan sa mga tao na para sa kabutihan mo, go. Bahala ka na sa buhay mo. Okay na ba tayo dyan? Cheers to that! Sa akin, The best advice I can give. huwag ka magduda sa sarili mo kung ano yung mga capabilities mo. At saka kung may toxic, di talaga mawawala yan kahit sa ang trabaho, sabi nga ni mo. Kahit sa ang trabaho, mahirap. Pero kung nagdududa ka na kung nagdadalawang isip ka kung iiwan mo, piliin mo kung saan yung parang yung puso mo. Saan yung magbibigay sa'yo ng saya, kumbaga satisfaction sa sarili mo. Kasi kung magstay ka sa isang bagay na nakakasakit naman din pala, wala din mangyayari sa'yo. So, it's a risk to take. Piliin mo lang talaga kung saan ka masasatisfy or saan mas mag-grow ka. Kung pipiliin mo sarili mo, edi sarili mo. Wala namang mawawala dun eh. At least, andun pa yung mo eh. Andun pa yung skills mo, wala namang mawawala. Sa Alamat ba sinong toxic? Ako. Joke lang. Sino? Actually ako. Di ako yung toxic. may kwento lang ako. Ano yung kwento? Actually ako, ilang beses na ako nakaranas sa grupo, kumbaga, grupo friends na may mga toxic. Ako kasi yung taong pag di ko talaga gusto or may toxic side na nafe-feel ko, nararamdaman ko, iniiwan ko talaga. Ganun talaga akong tao. So, kung sa Alamat, mag-i-stay ba ako kung may toxic? Galing naitawid Magaling. May bagay na mas malaki sa toxic. Yun yung understanding, acceptance, pagmamahal. Kasi hindi mo naman kontrolado yung isang tao, di ba? Pero yun nga, dun sa yung nag-work. Ano yung sabi niya? Hindi, joke lang. Gumanon eh. Oo. Parang feeling ko hindi na nga niya gusto yung trabaho niya. Kasi nakikita niya ng mga maraming problema. Parang favorite niya yung kabilang group. Dito favorite ni mama. Ganyan. Pero kunyari, kung ikukumpara nyo sa trabaho nyo as Alamat, ay, yun nga yung sinabi mo, Thomas, na Okay, we interrupt this program because we can! Wala kayong choice. So kasama natin ngayon, meron siyang nilabas na
music. Yes, pero Taray. multi-hyphenate. Oo, so ano na siya, photographer slash boyfriend. Slash DJ. DJ. Studio slash- owner. Oh my God. Oo, grabe naman yung resume. Ang bongga ng studio owner. Pero hindi, yung guest natin, pwera walang biro, one of my most favorite creatives. Kasi, iba si Alan. Iba yung mata. Iba yung mata siya. ng Alan Iba. Segui eh. Grabe naman yun. Yes. Pachikas na lang ba? O hindi po para bula-bulahin ka namin, tapos wala lang. O hindi si Alan, naka-work ko siya una as a photographer. As a photographer. Tapos hindi! As a DJ. DJ. As a DJ. Birthday sa niya? birthday ko. Birthday ko? Birthday ko. Birthday mo? Birthday niya. Birthday ko, Birthday niya? nung Hindi sumabog. Yung sumabog yung kay Rasha pa. So una kong nalaman si Alan as a DJ, pero actually photographer talaga siya. Yes. Pero sinaside mo lang talaga yung Side lang pag-DJ. talaga yung DJ. DJ. Pero yung main mo talaga photographer. Yes, photographer Yes. talaga ako. Tapos parang 2 years ago 3 years ago nag-DJ ako. Parang ganun. Tapos nagbuka siya ng super nakakasyala na studio. Grabe naman nakakasyala. Ano kasi? Ano ba yun? Nakakasyala yun, no? Isang buong floor. Sorry isang buong floor yung studio niya. This year lang yun. So photographer ako, syempre kailangan ko ng studio. So, bukas na studio. Wala. Ganun lang. Ilang square Oo. meters yung studio mo? 250. Ay, sorry. Taray. Na pwedeng ipa-rent. Yes. Tapos meron ka pang cafe doon. Tama, yes, di ba? cafe and bar. Cafe and Oo, bar. sa loob ng studio. Para di na kayo lalabas. It's a trap. It's a trap. Also kasi nasa 4th floor kami. Tapos meron kaming elevator guy. Yung elevator guy namin mahilig mag-take ng breaks. So kaya doon na namin nilagay lahat. Para di na kayo bababa. Ang ganda. Di ba? Ba't naman pala break It's a siya? trap. Businessman naman pala. True. Wala kayong choice. Dito lang kayo. So kung gusto niyo makita yung mga works ni Alan Segui as a photographer, saan? Alan Segui on Instagram. Yan lang. Tapos ginawan mo ng pinanood ko yung video mo ng journey ng pagbukas mo ng 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 studio na bago. Parang ba yun? Hindi pa. Ang bongga. Kasi parang makikita mo talaga na storyteller si Alan. Parang photographer siya and DJ. Ganun talaga ngayon no? Parang mas maganda pag i-document mo yung Pero yung pag-document niya, may kasamang storytelling. Hindi lang basta ganun-ganun lang. Ganun-ganun. Nanggaling yun Alam mo kasi kasi pinto, mga ganun. journalism graduate kasi talaga ako. Oh. Tapos yung pag-DJ, pag-photo, self-taught photographer ako. Taga Bicol ako. Shoutout Bicol. Hey! Ay, dami! Grabe, di ba? Uragon. Uragon. Yun yung parang gusto ko namang, yun yung patunay, kumbaga, na parang probinsya excellence. Oh. Yun yung gusto kong yung message na pinupush. Kailan ng ka buong pumunta ba studio. ng Manila? 2016. For college? No, after. After Born college. in Bicol, I went here for work na. As photographer As na? photographer. No, as writer. Saan? Parang BPO, Kumpuruhuz. And then, parang not for me talaga yung writing. Mas visual ako. So, nag-photographer ako. Nagsariling landas. Ilang years ka ng photographer? 10. Kasi 2016 na. Oo nga. Ano yung biggest... A veteran! A veteran photographer! Age reveal. Ano yung biggest break mo as a photographer? In-invite ako ni Ann Curtis sa bahay niya. Loko. Bakit? Para kumain? Bakit Or naman? para Para saan? Nainggit mag-limit. pala. Hindi. In-invite niya ako kasi pandemic kasi to. So, Okay. naghahanap siya ng, alam niyo naman yung mga artista gusto magpa-content ng medyo may hindi lang eme-eme. So, Oo. pinapunta niya May ako sa art. bahay Oo, niya. na-produced pa rin. Pero before kay Liz Uy muna. Siya yung parang trial run. Okay. So, kinuha ko ni Liz to do some content for her sa bahay niya. Pandemic to lahat. Tapos, naghahanap si Ann ng gagawa ng content niya. Sabi ni BJ Pascual, okay yan si Alan Segui. So, nagsimula ako ng Ann and then magazine covers na right after that. And then, tuloy-tuloy na siya. Ang galing. So, parang pumunta ka sa photography na wala kang kilalang... Wala kang Walang connection. connection. Wala. Kasi galing walang talaga ako sa Bicol eh. So, Okay. pagpunta ko dito, wala talaga. So, hustle kung hustle. Hashtag self-made. So, ayun yung atake natin. Ganda. So, paano mo nakilala sina BJ, sina Liz? Ano lang din, siguro through the process of doing the work. So, Okay. nakikita na nila yung work ko. And then... Hindi mo sila naka-work? Hindi Nakita ko sila lang nila? naka-work. Oo, nakita nila. And the good thing about the creative industry is, especially in modern times, parang ginigive naman nila. Kung parang, ay, okay to.
Para ma-recommend ka ni BJ. Bonggang ano yun. Pero yun, Bonggang insider recommendation. yun. Parang may nagsabi lang sa akin na parang, ay, nireco ka niya. Nag-thumbs up siya na okay. Talaga. Sa mga Oo. referral talaga. So, kailangan iniingatan talaga ang ano. True. Ang trabaho. Oo. Kala ko kung ano iniingat. Reputasyon. Lahat. Lahat yan. Ulit, tsaka ibig sabihin nun, pwede talagang mag-thrive ka sa industry na pinili mo with just, aside from talent and, and luck, ay kapag nakabuild ka ng magandang reputation for yourself. Oo. Minsan your reputation precedes you. Ang technique lang dyan is, don't be an asshole. Tama. Ganda. Yun lang naman yun. Huwag kayong kukupal-kupal. So si Alan, bukod nga dun sa pagiging photographer, DJ, studio owner, with cafe and bar, kaya siya nandito kasi Cafe and bar. nag-ano na siya. Nag-venture na sa Nag-venture music. So ngayon, meron siyang bagong persona. Oo. nga. Yung DJ name ko kasi pangalan niya Sodi. S-O-D-I. Okay. So, Bakit- Yung ba bakit yung nga DJ ba? name mo? Oo. Bakit Sodi? So, di ba? Yun nga yun. Oh, yun nga Yun talaga nga. yun. Ang ganda. Kasi, yun yung pangalan ko sa dump. Okay. Oo, so di ba? Kasi parang, ito yung chika. Parang, so di ba? Ganda. So, diba? yun na lang din ginamit ko sa pag-DJ. Tapos nung lumabas yung music, sabi ko parang lahat ng music related, isodi ko na. Lahat ng photo by my real name na. Parang persona, kumbaga. Ganda. Sodi nga. Sodi nga. So ang nirelease mong music, isa pa lang so far. So far, yes. Available on Spotify, Spotify, everywhere, everywhere. Telegram. Ay, ba Telegram? Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon, lahat. YouTube, kakalabas lang yung music video. So, Oo, ang ganda ng baka music naman, video. panoorin niyo. Kailan kaya ako magkakaroon ng music video na dinirect niyo? Pero manifesting. Sabihin mo kung ano yung song mo. Yung ano, debut single. It's called Analog Heart. Ayan. So, meron siyang recall na parang analog, yung pangalan, ang hook niya sa chorus, captured by your analog heart. So, syempre, merong capture, may analog heart, Yes. parang camera. So, parang pasok pa rin Go sa pa who rin, I am. yes. Pero love song siya. And I feel like, kaya important sa akin na maging love song yung first song. Kasi, may Venus is in Pisces. Kemi, alam niyo ba yun? Anong meaning nun? Anong meaning kapag Yung Venus in Pisces Pisces? kasi parang ma-emotion siya. Okay. So, yung Venus is yung nagko-control ng love. Yes. So, sobrang lahat ng... Oh my God, di ko alam yung Venus ko. Oo, Aries. alamin nyo. So, yan. Tatanungin ko na naman yung time of Eh, nasa birth. first house ko siya. So, ibig sabihin, siya yung parang Ano pinakaunang... yung first house? Parang siya yung pinakaunang napoproject mo. Oh. So, love. Sa first house. As a Pisces, parang gano'n. So, kaya analog heart. Gaano katagal mo ginawa yung yung analog heart? Sinulat ko lang siya in 30 minutes habang tumatay ako. Seryoso? Totoo. Kasi inspired siya by real life. Okay. Parang personal experience ko talaga siya in dating. Oh, tapos ginawa mo na siya, pinroduce mo na with sinong producer? Si Nico, sabi niya, shoutout sa producer ko, napakagaling. Pero etong yung whole journey towards creating the music, kasi diba photographer ako. So, ang dami ko na nasushoot ng mga personalities, also people in music. Pero, matagal ko na talaga siyang gustong pasukin. I feel like, kahit nung bata ako, yun din yung gateway ko for the photography. Mga music video talaga. Oh. So, gusto ko na talagang magpaka-popstar kahit noon pa. So, nung nag-birthday ako this year, as a photographer, I feel like expected nila sa akin, ay, magpapa-andar birthday shoot. Oo. So, ang ginawa ko, ay, di talaga. Kasi imagine yung branding ko as photographer, medyo random ako. So, ano yung thing na hindi mo i-expect na ilalabas ko? Ay, kakanta talaga. Music. So, laging may bali, laging may something May else. unexpected. Oo, may something unexpected. So, nung nilabas ko yung music, ano to? Sabi ko, paandar lang. But at the same time, andito na tayo, itodo na natin. Oh, pero hindi mo naman i-abandon completely ang Hindi. Side thing lang talaga siya. photographer. Oh. Pero maglalabas ka ng buong album? Or... Hopefully this year, buong album May, na siya. may nagawa ka na. We're Mga working on a couple season. things, and of course, working with like different artists for the features. Hello. Oo. Saan kami, no? Oo! Kayo pa ba? Parang wala. Sige. Sinungaling. Oh, hindi ano kayo, di ba? Digital heart daw yung sa'yo, Tef. Kaya sabi ko kanina, baka naman may kung ano man. Pero ayun Pero ang siya. ganda ng song, ganda ng pagkakaproduce. Ganda. Thank you. Ganda ng music. Ang unang nagsabi sa kanya si Carl of Lunchbox. Carl Chavez. Carl Chavez. Sabi niya, pakinggan mo yung song ni Alan Ah, kasi birthday mo nga Ah, ilalabas.
Ayun siya. At talagang Andun tinutuon niya. Andun siya parang a few days before yung launch. Sabi ko parang, sis, may lalabas akong song. Pakinggan mo naman kung okay. Yes. And yun naman yung thing na gusto ko about it. Parang, I always try to parang outdo kung ano yung kaya ko, feeling ko. Tama. Di ko alam ba sa probinsyano, parang mapagpatunay talaga. Oo. Parang iba yung probinsyano determination. Oo. Na parang, hindi iba yung atake namin dito. Tsaka feeling ko kapag nasa creative industry ka, parang kailangan talagang, parang lagi may pressure sa sarili mo na parang kailangan ma-exceed mo yung ginagawa mo na lagi. Parang ganun. And ako naman kung maglalabas ako, I don't wanna put out something na half-assed. So laging may paandar talaga siya. Ang buong ganung mindset na ang dali kasi ngayon maglabas, parang anyone can put out anything Yes. anytime. Kasi nandyan lang yung pero iba yung discipline ng isang tao na hindi ko to ilalabas hanggat hindi siya Correct. okay. Parang iba yung, of course, okay din yung mindset ng iba na lalabas ko, shotgun method, baka may isang maging okay. Pero iba rin yung pupuliduhin ko ng bonggang-bongga hanggat hindi ako masaya, hindi ko ilalabas. That's true. Yeah. Andun naman ako naguhugot. Pero like above everything, I feel like yung binavalue ko talaga dun is yung sense of community and like yung tulungan ng mga true. creatives. Yun din kasi yung, I feel like lahat ng ginagawa ko is all interconnected. Like yung studio itself, parang rooted in probinsya culture and like supporting each other. Yes. And yung paggawa ng music video, parang sobrang labor of love niya. Kasi parang halos lahat ng suppliers ko, like for the love siya. Tapos habang ginagawa namin siya, kasi yung director ko, si Direk Heidi Bayani. Hello! Nasaan siya? Ayun. Ayan. Nag-test shot pa lang kami. Tapos after niya mag-cut, parang umiiyak na siya. Kasi parang, nag-iiyakan na kami doon. Test shot pa lang talaga. Pero yung ganong energy, it's something else. I feel like. Yes. Important yun, makahanap ka ng tribe mo Totoo. Mga na magsusupport sa'yo. Congrats. Thank you po. Thank you. One last promote. Hindi lang sa hindi lang sa music, pero sa lahat ng Ganap. ganap. Sa cooking. Go. Cooking, So, yung cooking yes. show ko Car po. detailing. Sorry. Car So this detailing. kitchen. Hindi. Ayun, I just like to invite you guys to go check out my pages for photo, Alan Segi. For music, sodi.music, binukod ko siya para may distinction. Yes. And yun lang din naman username ko sa lahat. So I guess yun lang naman. But siguro kung tatapusin ko tong like promo ganaps natin today, I would just like to end it with, kung may gusto kayong gawin, kung may gusto kayong patunayan, i-go nyo lang yan, push nyo lang i-push, and nasa sa inyo kung paano yan ilalaban. So, go nyo lang. Yun lang. Yes. Parang motivate lang ba? Tama. At saka si Alan, super kind, very generous and super kind creative. So I think babalik lang yun yung energy na pinut out mo talaga kahit nung nag-uumpisa ka. Babalik siya sa'yo sa ibang paraan. Pero usually dahil nga meron kang pinut out na good energy to people. Mas marami kang makukuha. Yes. So congrats, Alan! Thank you, Alan. Sodi. Congrats. Thank you so much. Ang galing. Hindi nakakapagod, 'di ba? Laging may pagod, laging may stress, pero bakit nyo pinagpapatuloy? Paano nyo nagagawa 'yon na kahit sobrang stressful, kahit minsan gusto mo mag-quit, minsan parang ayaw mo na, go pa rin? Kasi unang-una sa lahat, pare-pares naman kami ng ginagawa. From the very start, ito pangarap namin na pare-pares yung pangarap namin, pero syempre iba-iba rin kung kailan mapapagod, kung kailan yung okay. Ang maganda ka sa amin, nagtutulungan kami, like makita namin may pagod, mas papagurin namin. Hindi, joke lang. Pag may nakita kami pagod, chine-cheer up talaga namin bawat isa. Paano yung pag-cheer up? Sample? Ginugulo Sample namin. Kunwari si Nayan Jao namin kumain. malungkot. Yan. Si Jao malungkot. Si Jao malungkot. Oo nga. Pag ganyan, niyayakap namin siya. Sige nga. Bakit yakap? Ganyan namin. Ganyan. Kung ano yung magpapasaya sa kanya, mag-aayang kami kumain sa labas. Paano pag gusto ko kami. kiss? Kiss? Pwede rin naman. Ayun, basta kahit anong mag-cheer up sa bawat isa. Kuwari magpapatawa kung anong magandang punchline sa araw ngayon, ganyan. So, ganun lang kami lagi. Sino ba sa inyo ang usually napapatawa sa grupo nyo? Papatawa. Si ano po? Si Taneo po, walang ginagawa. Si pero Taneo. natatawa. Sorry. Tingnan nyo. Wala siya gagawin, pero matatawa. Patay ka mamaya, pre.
Oh, Dalawa. okay. Sino yung laging bad trip? Bad trip. Madalas bad trip. Baka masuntok ako katabi ko po eh. Ba't ka laging bad trip? Hindi naman mukha lang. O pagtanggol mo ako, ikaw nagsabi. Hindi, mukha lang naman siya. Default Opo, niya na yan. default. Parang yan Meron na siyang yung... beach face tawag, Oo, di ba? resting Sa beach panahon. face. Resting Oo. beach face. Hindi, kasi ako, naano ng tag yung mga tao sa intimidating daw ako. Like tumingin, ganun. Tama, parang mananap ako. Malamig kasi, malamig. Hindi, ganun lang talaga yung mukha ko. Mabait naman ako. Pero siguro, minsan yung mga kakilala ko nagsabi na medyo ano ako, matapang, strict. Kasi straightforward ako magsalita eh. Oh. Sino sa inyo ang pinaka-pikon? Pinaka-pikon? Parang wala naman eh. Sino ba? Si Taneo. Anong kwento na parang Oo. sobrang napikon si Taneo? Ako? Kukwento? Hindi ko alam. Ikaw daw yung Ikaw daw eh. pinaka-pikon. Pikon ka. Siguro may times na ano lang. Siguro ano. Ay, Di ba ka Ano talaga? Time's up. Hindi. Kasi ano, alam niyo pag nasa position niyo ako, maintindihan niyo. Ano Hindi ba mo yun? pinag-intindihan. Wala kami sa posisyon mo. Hindi ko lang kasi masabi straightforward, pero sa amin, ako siguro yung pinaka-ibang, like in terms of how we grew up. Upbringing. So, syempre, sa start, syempre, sabi ko, maiba ka talaga. Pero like, as time goes on, you get to learn a different perspective. So, parang, you get used to it. Or something like that. Actually, ngayon hindi naman na ganun si Taneo. Noon, nung nag-start kami. Kasi paano? Nagagalit talaga. Kunyari wala siya dyan. Hindi naman nakikinig eh. Nung start kasi, parang nagkakapaan talaga kami ng ugali. Kasi bago pa kami, ako galing sa Bicol, Pampanga. Tapos galing sa iba-ibang lugar. So, di ba, kada ibang lugar naman kasi, iba-iba rin yung parang practices doon. Oo, kinalakihan. Kuwari, kila RG, di siya mahilig magpo eh. Ganon. Pero ganun lang daw talaga sa kanila siya. O sa kanya din daw. So, ayun. Para masalin. Galit ka. Salin. Siya nga rin daw kasi, sabihin Oo, mo. siya rin. Baka masapak ako. Siya rin. Grabe, di ba? Nasaktan ka ba? Namatay ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Oh, hindi Nakatakot. naman. Sino Ayun. yung pinaka mabilis mag-sorry? Sorry na! May nagsasorry ba sa inyo? Parang lumilipas na lang? Parang wala, Sorry. no? Nagkakaroon ba kayo ng mga away, issue, ganyan? Parang hindi pa tayo nag-away ng malala. Hindi pa kasi. Mga minsan, ay, meron daw! Meron silang tayo. daw. Meron. Actually, dati, nung bago pa lang ako sa Alamat, yun. Pero tayo. Ayaw, sumagot siya. Hindi, muntik na kami magsuntukan ni Taneo dati. Talaga? Bakit? Magawa na naman to. Hindi, sinuntok. Ayan, alam ko na siya. Hindi. Wala akong alam Hoy! ibig kasi gato. Pero okay lang ako. Gusto yung magsuntukan, okay lang. Asan ba yung kutsilyo dyan? Pakibigyan na nga isa-isa to. Ako. May halos silang lahat gusto ko makapagsuntukan sa kanila. Kasi parang naalala ko, may time na hindi tayo Hindi na-resolve. Pagka-realize ko, panaginip lang pala. Ay, okay. Nakakainis ka. Gulat ako May mga bagong istorya. Pero umabot na nga ba kayo sa muntik na kayo magsuntukan? May ganun? Hindi pa. Kaming anim wala. Kaming Walang anim. Yung mga wala na. Yun yung mga Kasi siyam kayo dati, di ba? yun yung mga bagay na siguro sila na lang tanungin natin. Actually, yun yung special guest natin. Ayan na sila! Grabe yung kaba! Takot ako! Total wala naman na yun eh. 2021 pa yun, di ba? 2022. Very, very Tagal na nun. ancient. Oh my God. Tagal na. Oo. Bagay kasi ganun talaga. Hindi, gusto namin yung kwento. Hindi, ganun Mag-iba talaga sa eh. una kasi nagkakapaan kasi. Nung tumagal na ngayon, syempre alam na namin yung level ng inis nila sa isa't isa eh. Baga kung pumunta na dito, wala na. Tapos tama na sa joke-joke, ganun. Ganun nangyayari.
pag nag-aaway kami, hindi kami umabot sa parang suntukan. Kasi yung Pitikan lang. parang yung tampuhan namin, parang may ano pa rin siya, consideration sa ibang sa ibang group, sa ibang tao member. Ganun nga. Ibang grupo. Feel ko ano, kaming Sa ibang ani. member. Sino ba itong ibang grupo na ito? Sino to ibang grupo na to? Ano ba yun? Oo. Umabot na ba? Na muntik na kayo may pagsuntukan sa ibang grupo? Ang tambay na, G. Ganda nun kung kasuntukan nyo, Beanie. Bakit talo kayo? Pero ano nga, paano kayo nag-aaway? Parang Or parang misunderstanding, ganyan. nagsasabihan kayo ng masasakit na words? Ganun ba? Parang wala pa talagang ganyan. Wala pa. Legit. Ano kami, pakiramdam. Malakas kami makiramdam sa isa't isa. Pero as much as possible, yung mga posibleng mamulaklak na problema, re-resolve siya agad. Di ba? Sa lalaki kasi, pag may problema, suntukan. Suntukan, ilabas na, buhos lahat. Tapos tropa na Tapos katapos yan, tapos na. Sige nga, try natin. Pero honestly, feel ko talaga, tama si Mo, na dito sa Alamat, kaming 6, sobrang pakiramdaman kami, careful when it comes to problems. I would say na, kunwari, may problema, ako usually yung magko-call out. May strategy, no? Talaga, ikaw yung nagsasabi na, So, ikaw yung mas guys, nakakaramdam para. respeto naman sa Vice President. Pag feel kong parang may ginawa siya mali. Abaralin ko kayo. Ganon. May strategy sa pag-approach. Okay. Parang, this is the best time. Magkukumpulan na kami dyan. Mag-open forum. Di ba tayo, nag-open guys. forum tayo? Yun na siguro yung pinaka kung meron kami away. Didiretsuhin namin. Naalala ko yun. Strategy. Ano yun? Hindi ko na alam kayo tuloy. Kumanti ka na. Bigay mo yung mic. Bigay natin yung tatlong mic. Seryoso kayo? Gantihan mo Sige, na. ito. May one time kasi na ako kasi noon, mahilig ako hindi ko alam anong trip ko noon, pero parang kung ano si Jao, noon ako ganon. Mahilig ako kung makakadamay yung grupo. Inaano ko na bago mamulaklak, yun nga. Play lang as a groupmate lang, pero it comes from a loving perspective na parang iwasan blah 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 blah. And yun, Ano nga yung open forum na yun, sinasabi mo? Ano lang, parang lang. Problem. Nag-iipon-ipon na agad kami niyan para hindi na lumaki. Kunwari, Ano bang usual ng mga maliliit? Late, ganon. Late. mga late, kung wari, may nasabi kami sa handler namin na hindi okay. So, pag-uusapan namin agad yan. Para next time, hindi na maulit. Ganyan. Siyempre, ayaw namin makabasto sa mga workmates namin or sa kung saan man. Ayun. Kung may mga maliit lang naman na problema, taga-karamihan eh. Ayun. Ano yung last na in-open forum ninyo? Ala. Last na inopen. Let me think. Feel ko, halos, lang, more on work-wise, performance-wise, mga inconsistencies, ganun. Pag-uusapan namin. Kasi, syempre, pack one, pack all tayo dito. Yun, yung feeling ko yung isa doon, yung sa isa pinag-usapan niya is tardiness. Mga ganun. Kasi parang, katulad nga nung nag-send ng message, napapagod din kasi nga. Pero, ayun, pag na-remind kami na parang, guys, kaya pa natin ganyan nga stuff. Go na ulit kami. Ayun. Di wala na ulit tardy. So, ulitin na lang ulit after 2 weeks. Opo, ganun. Kasi may open forum naman. After 2 months ulit. Pero Pero pag mga ganun kasi nagkakaintindihan naman kasi yung schedule naman talaga lately tight naman talaga. Super tight. Super. Kasi magkakaiba rin kayo ng ginagawa bukod sa Opo. sa alamat. wala bang nagkakaroon ng misunderstanding or kaya inggitan na yung isa may project na ganito, dalawang acting projects, yung isa nasa teatro? Parang never pa nangyari yung inggitan Hindi, sa parang alamat, meron no? eh. Ito kasi baka mata nyo eh. Okay, confession? Hindi, go, Joe. Oo, ako honestly feel ko yung support ng mga brothers ko. Brothers! Kasi, ewan ko kung ganito lahat mag-isip. Pero kasi kahit saan pa kayo malagay na show, parang dala pa rin yung pangalan ng alamat kasi. Kung pumutok yung show na yun, tapos nandun yung isa sa amin. Di ba? Parang alamat pa din niya. Favorite mo yung pumutok, no? Yes. Favorite mo. May dadagdag ako. Diba, 5 years na kami magkakasama. Kung sa loob ng 5 taon, sipin mo na lang, kung nasa isang grupo ka, magkakasama na kayong 5 taon, may inggit ka ba sa kagrupo mo? Nakasama mong nag-grow, kasama mong natuto,
Ganun. Parang mas more on ma-appreciate mo, matutuwa ka, and i-acknowledge mo syempre. Syempre, papalakpakan mo yung tao. Ganda. Bigyan mo ng Ganda. support, full support. A round of applause. So, dun sa mga sinabi nyo, dito sa letter sender natin, sinasabi nyo na iba ba kayo sa kanya? Kasi siya parang give up agad after 6 6 months eh. Feeling ko ang kulang sa kanya, friend from work. Na mag-cheer up sa kanya na, kaya natin to, kapit lang tayo. Kung wala siyang ganun sa work niya, kawawa naman siya. Kasi kung meron ka kasing support system sa Tama, mismong ganda pinagtatrabuhan mo, nun. feeling ko magtatagal ka eh. Kasi may friends ako dito, di ako halis dito kasi meron ako ditong kakampi. Pero kung wala siyang ganun, nakakapagod talaga yun. So, parang feeling ko, may problema siya kasi bakit wala siyang friend sa work? Di ko alam kung may friend siya. Diba? Tingin mo? Kung wala siyang friend, baka kailangan niya mag-check rin sa sarili niya. Yes. Kasi minsan baka akala natin tayo yung kawawa. Baka minsan tayo yung nakakakawawa sa iba. Ganda. Di ba? Sino bang kakampi mo sa inyong ani? Buo kami talaga. Hindi para wala ka. Tinataan mo sa lakas ng puso. Ay, sorry. Kasi Yung unang-una mong kakausapin kapag kunwari meron kang gustong Yung i-share. unang friend mo sa work, oo. sa alamat. Oo. Siyempre, yung katabi niya. Kasi iba-iba kasi pag kalokohan, kakausapin ko si RG. Pag medyo personal, pwedeng si Jao, si Taneo, or si Mo. Pag deep talks kasi si Mo talaga nilapitan ko eh. Ayan. Pag si Alasco, wala. Di ko alam. Pag ano gagawin ko, pre, rest back, pre. Ayan. Okay. Pag may Ayun, iba-iba talaga. Depende kung ano yung topic na kailangan ko marinig. Kapag may naririnig kayo or may nababasa kayo na hindi maganda, like bashing, paano nyo dinideal yun? Ako, I love it. Kasi thank you so much for the engagement. It's a proof na parang nakaka-reach kami ng ganitong audience. So, nag-work yung hard work namin. Thank you for the bashers. Thank you for the engagement. Like, Anong klaseng comments ba yung nakukuha niyo? parang halos mga troll types lang. Pangungot siya eh. Ganun. Pangungot siya. Tungkol sa performance, ganun. Parang manlalait lang sila ng physical na Okay. May masabi lang. Bema. Sabi, pogi daw ako. Ganyan. Tama. Pero, pogi kasi nito ang masyado eh. Nasasaktan ka ba kapag sinasabihan ka ng ganun? Oo, pag sabi, pogi lang yan. Nakakasakit. Kasi gusto ko sabihin lang, hindi siya marunong kumanta, sumayaw, ganyan. Pogi lang siya. Hindi, para sa akin naman, okay lang naman yun kasi natanggap namin yung mga basher kasi binigay namin sarili namin sa public eh. True. Baga, binuksan namin yung sarili namin eh. So, dapat open din kami sa mga ganun. And if ever man may comments about like performance-wise, we can take them as constructive criticism. So, ayun. Thank you to the people of the world. We love you. Gagalingan pa namin. Ganon. Siyempre, para mas malupit, di ba? Pagaling ng pagaling hanggang sa spaghetti, pababa, pataas tayo. Love. Dapat Ganda, ganon. ganda. O sige, pag-usapan natin yung mga side quest. Ooh, Kasi marami-rami eh. Oo, ang dami in fairness sa inyo, iba-iba. Bakit nyo naisip na kahit na sobrang busy nyo na sa alamat, gusto Na nyo pa rin mag-venture. itry yung pagiging aktor, artista? Blessings yun. Hindi namin siya like pinili, ganun na dumating sa amin. So, Okay. tinanggap po namin. Yeah. Feeling ko kasi sa panahon ngayon, hindi na enough yung yung pogi ka lang or may hindi. Kasi ganito kasi, yung panahon kasi ngayon, di ba? Dati kasi, pag pogi ka, artista ka na agad. Dapat ganda. Dito, pogi ngayon, ka alamat. hindi, Ganun. dapat may itsura ka na. Marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw, nag-acting ka pa. Wala nang ibang hanapin sa'yo, ikaw na talaga. Oo. Di ba? Kumakanta ka sa patay. Kumakanta ka. Rocket, di ba? Hindi Rocket. lahat ganun. Buhay ka talaga. Oo. Pero Iba na ayun, yan. kasi di ba pag nag-movie ka, nag-acting ka, magpo-promo ka yun, mag-mall show. Anong gagawin mo doon? Nga ka doon, di ba? Minus, +1 ka. Maganda kumanta ka rin doon, di ba? Kasi magpo-promo ka ng kanta, sasayaw ka rin doon. Minsan may concert pa yung movie, Paano yun, di ba? Hindi ka na siya... Layo na darating ah. Hindi,
Ang ibig ko lang sabihin, dapat package deal ka, di ba? Sa panahon ngayon, dapat package deal na. Totoo yun. Kasi hindi pwedeng parang ang tagal-tagal mo sa industry tapos isa lang yung kaya mong gawin eh. Parang wala kang growth. Yung Tama. parang pogi ka lang, ganyan. Oo. Mahirap yung ganun. Yung Mahirap pogi yung lang. pogi lang. Oo. Kaya ginagalingan ko sa iba pang talent. Hindi, joke lang. Ano yung pinaka gusto nyo sa acting? Na iba Acting. sa pagiging singer? Nung una, ayan kasama ko si Ala sa Hell University. Napag-usapan namin na, ayun, first day pa lang, ang tagal ng waiting time, pero ganun pala talaga, and all that. At first, I was like, parang, I wanna stick to performing. Pero later on, na-realize ko na, damn, acting is so rewarding. Putting yourself out there, tapos, it's a form of performing, then it's a form of art. Tapos makita mo yung finished product. Wow! Nagawa ko yun. I kind of wanna keep doing this. Yun yung na-feel ko when it comes to acting. So, gusto ko siyang ipagpatuloy. Tsaka sa MV namin, nag-acting din naman kami. So, maganda, mas Oo nga. maasa pa siya. Diba? Sa pagkanta namin, nag-acting din kami. So, Sa performance. same lang din. Para sa yung acting kasi parang art din talaga siya. Doon ko na gets nung nandun na kami nagsushoot. Kasi hindi lang talaga siya basta-basta na parang nandiyan na yung camera, chill lang, ang galing lang ng mga ganun. Pero nung nandun ka na, parang hirap kasi kailangan mo talaga isa puso yung karakter sa buhay, ganun. Sino pa? Sino pang may experience na maganda sa acting na hindi nyo in-expect na magugustuhan Sino yung nyo? Bagets the Musical? Ito. Ako po. Ay, ikaw. Opo. Nagpapagets na siya. Opo. Oo. Tapos yung sa Hell University, kayo. Yung dalawa. Tapos kayong My husband is a mafia boss. okay. Magkakasama na kayong tatlo doon. Kami ni RG. Si Taneo sa ang mutya ng Section E. Grabe. Ang busy nyo. Yes. Kumusta yung experience sa Ako, sa My Husband? Di pa ako nag-shoot, pero kasi yung sangdaang awit ni Direk Jason Polak sa Mana. Yun yung pinaka first na na may lines ganun. Experience ko doon, sobrang sarap sa puso. Parang there's another side of you na parang gustong-gusto yung ginagawa. Parang ako nung malit kasi ako, mahilig ako mag-acting ng mga yung pag mag-isa ko lang, yung nasa isip ko. Sample nga, sample. Nahanap ko na ba? Yung device! Anong device? Naiwan natin! Asan na si Kuya Larry? Para makita niyo yung versatility Laro ko yan. Para makita niyo yung versatility ng acting mo. Diba? Try yung malungkot, Ghostwriter. pre. Yung malungkot. Device, parang Lupin the Third. Asan yung device? Yung device, pre, asan? Walang antidote. Pero yun po, acting. Parang mas nagustuhan ko siya nung na-experience ko siya. So, sobrang ready ko na para dito sa My Husband is a Mafia Boss. And for, mga future na projects, Boss Big. Ikaw, Taneo, sa Mutya. Actually, yung in terms of episode, di pa po ako nakashoot. Ah, Pero yung very first acting ko, kasama ko si RG actually sa Expensive Candy. Oh, Tapos- kay Julia. oo, Yes, ba? Carlo Aquino, Julia. Tapos Ay, Jason Bourne. other supporting roles as well. Pero this role, sobrang excited ako kasi this is a very different role from what I'd done. This is a very more of a side na gusto kong i-explore. Very siya very A villain. Kontrabida. yeah, binasa ko yung buong book. Parang siya. Yung mga crimes kasi niya sobrang lala talaga eh. So parang gusto ko rin i-explore yung side na yun. Yung kung anong na-learn namin sa Alamat, once I realized na parang it's the same concept as performing in acting, parang na-realize ko na whatever we learn here, it could apply to acting as well. So parang mas naging excited ako na everything intertwines into one. I love what Taneo said. Ikaw, RG, ano naman yung experience mo sa Thank you. As a co-host. Kasi nga pala, nandito ako sa sofa na to. Napil ko bigla. Acting experience ko, nasabi nga ni Taneo, yung Expensive Candy. Parang bago siya sa katawan ko. Kahit na parang bago, nag-blend ako agad. Parang ginawa ko yung best ko dun sa acting experience na yun. And nakatulong talaga yung Alamat, sabi mo nga. Nakatulong yung Alamat sa akin na
parang mas mamuo pa yung acting ko dun sa camera. Pero tong bago, tong My Husband is a Mafia Boss, me as Jacob Lee, medyo nakaka-pressure siya. Kasi si Jacob Lee is may kwento na siya eh. May, andun na yung personality, andun na yung ano. So medyo nakaka-pressure sa akin kung magugustuhan ng mga tao. Pero, Well, adaptation. yeah. Lagi kong sinasabi, I will do my best para i-portray si Jacob Lee. Aray, ang ganda naman. Ganda ng parang hindi nyo tinitreat yung mga acting jobs nyo as racket. Pero as work. Kasi work talaga siya eh. Na pwede kang, As another commitment. True. It's commitment and discipline always. Totoo. Tsaka nakikita yung alamat na para maganda siyang foundation sa mga iba nyo pang gagawin. Yes. And nakaka-proud guys kasi despite sobrang nakaka-proud kasi kayo guys, despite your busy schedules, with alamat, tapos sasabayan pa ng acting, and nandun din yung workshops, and for sure meron pa kayo mga personal ganaps nyo. Opo. Kasi you guys are working here in Manila. Opo. And you guys have families. I'm so proud of you guys. So pagpatuloy nyo lang yan. Yes. Salamat po. Salamat. Cheerleader naman pala. Baka ano talaga, yan ang iyong destiny. Parang ang inyong album, Destino. Ano bang meron sa Destino? I think Destino is a culmination of all of our journey as Alamat. Yes. 5 years. 5 years na tayo magkasama. Kaka 5th anniversary pa lang namin. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So nagkaroon na kami ng Before Destino, Pasulong, which is an EP, and Isa Puso, which is a long play album. Gusto namin this time sa Destino, i-show kung ano yung pinatutunguhan namin ngayon, yung destino namin right now. Yung difference with this album is mas hands-on kami. Kaya we can say na it came from us talaga, from our hearts. Ano yung pinaka-favorite part nyo? Hindi song, pero ano yung pinaka-gusto nyong part ng process ng paggawa ng Destino? Na hindi nyo na-feel nung Sa iba. sa iba? Kasi kung tatanungin kami kung may... Ito kasi parang parang baby talaga namin tong Destino kasi parang kami talaga, hands-on talaga kami. Pag i-perform namin, parang ang sarap talaga. Ako, i-add ko lang, yung personally, pinakamaganda yung pagkahalo ng iba't ibang artistry namin sa isang song. Parang we were able to make something unique, original. Tapos, hindi namin inisip yung destination ng kanta. I mean, meron kami in general. Pero, the way we approached it is parang, kumbaga, pinatungan namin yung isa't is. Dinugtungan namin yung... Dinugtungan. Okay. Tapos, whatever, like, for instance, may message siya sa verse niya, tapos papasa niya sa someone. Pero wala siyang in-instruct sa kanya. Whatever his take on his verse was, paano niya idudugtong yung sa kanya yun. Okay. So, parang we were able to make something unique, which was like, I genuinely love like those things, like Ang galing. unexpected results. Parang pass the message, ganyan. Yeah. Ang galing. Ano yun, lahat ng kanta or parang pili lang? Luz V, pero hapag specifically when I'm talking about, also Luz V Minda, pero hapag specifically, parang na-amaze ako sa kinalabasan ng hapag. Ang bilis kasi nun, sobrang, actually yun nata yung pinakamabilis natin nabuo, no? Like, pasa-pasa talaga after ko mabuo yung gantong part sa Jao. At sobrang bilis lang talaga, meron na agad. Tapos, pasa kay Alas, tapos ayusin na yung instrumental, tapos lahat na. Ganun. So, makikita mo yung growth, pati yung dedication ng lahat. Ganun yung artistry. Ewan ko, sobrang, yung chemistry namin pagdating sa pagbuo ng song, andun talaga parang on point. Yep. Galing. Aray, bago yun Meron, gusto niyo bang siraan si Alas habang wala siya dito? Andiyan na. Game. Sige, ano na siguro, i-promote nyo na yung mga Ganaps nyo bukod sa individually. Destino, yes. Oo, tapos, go. Abangan nyo kami sa Viva One, Hell University. Ang karakter ko doon ay si Luke.
isang badass, tapos pinaka-kontrabida sa lahat. Siyempre, kasama ko si ano dyan. Kasama ko si Jao dyan, si Onel. Oh yeah. Hotel owner. Actually, magkalaban kami ni Jao sa series. Oo, sana manalo ako. Sabihin mo sa director kayo panalunin. Oo nga, para may twist. Ako, panoorin niyo po ako sa Bagets the Musical. Ongoing na po yan from January 21 hanggang March 22 po yan. Kasama namin si Andres Mulak dyan and nagpe-play ako as Gilbert. Dating si Herbert Bautista. And panoorin niyo po paano ko binigyan ng buhay si Gilbert doon. Yes! Hi guys! Hello! Panoorin niyo po ako sa GMA, sa Stars on the Floor. Every Sunday yan at 7:15 p.m. It's a dance reality competition show, so I'm gonna do my best. And, syempre, panoorin niyo din po ako sa Viva One, Hell University. I'll be playing Onel. Thank you. So yun, kami po, abangan nyo kami ni RG sa My Husband is a Mafia Boss. I'll be playing Spade Clifford, ano siya, bomb specialist. Ah, kaya may device kang arte kanina. Oo nga, no? Pero iba po yun, pero iba. Ay, kaya na kaya. Ayun, so, ayun, ako si Spade Clifford, bomb specialist. Part ako ng Yaji Mafia Group and si Spade, one of their best. Okay. Yes. At yun nga, abangan nyo guys ang pagbabalik ng Ang Mutya ng Section E this summer. I will be playing a Sato there, so abangan nyo po. And then, nasabi din ni Mo, abangan nyo kami sa My Husband is a Mafia Boss. Ako po si Jacob Lee as kanang paa ng boss. Kung may kanang kamay, kanang paa. Sino yung kaliwang paa? Hindi ko din alam eh. Ayun, available pa po yung music namin on all digital music platforms. Just follow us on our social media accounts. Yes. Search Alamat Official or Yes. alamat.ournames. Alright. And of course, thank you so much, Yes. Direct Tonel. Thank you Direct so much JP. po. Thank you for having us. At thank you din sa mga magiliw dito. Yes! We love you guys. Thank you guys sa 400,000 sa ating show. Thank you everyone. Thank you, Thank you. Alamat. Congrats sa inyo at sa inyong